Naisip mo na ba kung talagang mabuti para sa'yo ang mga mani na kinakain mo? Mukha silang perpektong merienda, maliit, madaling kainin, at puno ng nutrients. Pero hindi lahat ng mani ay pare-pareho, at habang ang ilan ay mahusay para sa kalusugan ng mga senior, ang iba naman ay maaaring magdulot ng mas masama kaysa mabuti. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang lahat ng ito. Ibahahagi namin ang 3 pinakamahusay na nuts na dapat mong regular na kainin at ang 3 nuts na maaaring gusto mong iwasan. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating pangangailangan sa nutrisyon at ang mga pagkaing dating walang masama ay maaaring magsimulang magdulot ng mga problema tulad ng pamamaga, pagdagdag ng timbang o kahit mga problema sa puso. Pero kapag alam mo kung aling mga nuts ang nagbibigay ng tunay na benepisyo sa kalusugan at alin ang maaaring hindi mabuti para sa iyo, mas makakagawa ka ng mas mahusay na mga pagpipilian para sa iyong katawan. Kaya, manatili ka sa akin hanggang sa dulo dahil ang impormasyong ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong pang-araw-araw na dieta. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, inire-rekomenda akong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang mga video na makakatulong sa iyong mas maalagaan ang iyong sarili. Okay, simulan na natin. Mga nuts na dapat kainin. Una, walnuts, ang superfood na nagpapatalas ng utak. May dahilan kung bakit tinawag na brain food ang walnuts sa loob ng maraming siglo. Punong-puno ito ng omega-3 fatty acids na may mahalagang papel sa pagpapanatili ng cognitive function, pagbabawas ng pamamaga at pagprotekta sa utak mula sa pagbaba dulot ng edad. Para sa mga senior, ang pagpapanatiling matalas ng utak ay kasing halaga ng pagpapanatiling malakas ng katawan, at ang walnuts ay isa sa pinakamahusay na pagkain na maaari mong kainin para suportahan ang pangmatagalang mental clarity. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang omega-3 ay tumutulong sa pagbawas ng panganib ng mga neurodegenerative disease tulad ng Alzheimer's at dementia. Pinapabuti rin nito ang memorya at konsentrasyon na nagpapadali upang manatiling aktibo at engaged ang iyong isip. Pero hindi nagtatapos dito ang mga benepisyo. Ang walnuts ay puno rin ng antioxidants na tumutulong protektahan ang mga selula mula sa pinsala dulot ng stress at pagtanda. Kapag nagkumpulan ang free radicals sa katawan, nag-aambag ito sa pamamaga na naiugnay sa lahat mula sa sakit sa puso hanggang sa arthritis. Ang regular na pagkain ng isang dakot ng walnuts ay makakatulong labanan ang prosesong ito na nagpapanatiling mas malusog ang iyong katawan ng mas matagal. Kunin natin si George, isang 74 na taong gulang na retiradong guro. Mahilig siya sa crossword puzzles at pagbabasa. Pero sa paglipas ng mga taon, napansin niya ang maliliit na pagkalimot ng mga pangalan, pagkawala ng kanyang salamin, at hirap sa pag-alala ng ilang salita. Iminungkahi ng kanyang doktor na dagdagan ang omega-3 sa kanyang dieta, kaya nagsimula siyang kumain ng isang dakot ng walnuts tuwing umaga kasama ng kanyang almusal. Pagkatapos ng ilang buwan, mas naging matalas at focused siya at napansin ng kanyang pamilya na mas aktibo siya sa mga usapan. Hindi siya gumawa ng malaking pagbabago, idagdag lang ang isang maliit na bagay sa kanyang routine at malaki ang naging epekto nito. Pero hindi lang sa utak nagtatapos ang benepisyo ng walnuts. Mahusay din ito para sa kalusugan ng puso na tumutulong sa pagbaba ng bad cholesterol at pagpapabuti ng sirkulasyon. At hindi tulad ng ibang nuts, ang walnuts ay medyo mababa sa carbohydrates na ginagawa itong magandang pagpipilian para sa mga senior na nagmamalasakit sa kanilang blood sugar levels. Basta't maging maingat sa dami ng kinain, habang puno ito ng nutrients, mataas din ito sa calories. Kaya sapat na ang isang maliit na dakot para makuha ang benepisyo
ng hindi sumusobra. Kung naghahanap ka ng simple at natural na paraan upang protektahan ang iyong utak, bawasan ang pamamaga at suportahan ang kalusugan ng puso, ang walnuts ay isang mahusay na karagdagan sa iyong dieta. At ang pinakamagandang bahagi, masarap ito, versatile, at madaling isama sa mga pagkain. Pwedeng iwisik sa salads, ihalo sa oatmeal, o kainin ng mag-isa bilang merienda. Ngayon lumipat tayo sa susunod na powerhouse nut na dapat isaalang-alang ng bawat senior na idagdag sa kanilang dieta. Pangalawa, almonds, ang makapangyarihang sustansyang dense. Matagal nang itinuturing ang almonds bilang isa sa pinakamalusog na mani na maaari mong kainin at may magandang dahilan para rito. Puno ang mga ito ng mahahalagang sustansya na sumusuporta sa lahat mula sa kalusugan ng puso hanggang sa lakas ng buto, na ginagawa itong mahusay na pagpipilian para sa mga matatanda na nagnanais na mapanatili ang kanilang pangkalahatang kalusugan. Sa perpektong balanse ng malusog na taba, protina at fiber, nagbibigay ang almonds ng tuloy-tuloy na enerhiya nang hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas ng asukal sa dugo, na ginagawa itong partikular na kapakipakinabang para sa mga matatanda na nagmamanage ng kanilang glucose levels. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit napakahalaga ng almonds ay ang kanilang mataas na vitamin E content. Ang malakas na antioxidant na ito ay may mahalagang papel sa pagprotekta sa mga selula ng balat mula sa pinsala, pagbabawas ng pamamaga at kahit pagbagal ng mga palatandaan ng pagtanda. Maraming matatanda ang nahihirapan sa tuyo at manipis na balat, ngunit ang regular na pagkain ng almonds ay maaaring makatulong na panatilihing mas malusog ang balat mula sa loob palabas. At ang vitamin E ay hindi lamang mabuti para sa balat, sumusuporta rin ito sa brain function na tumutulong na labanan ang cognitive decline. Pagkatapos ay naroon ang benepisyo sa pagpapalakas ng buto. Habang tayo ay tumatanda, natural na bumababa ang density ng ating mga buto na nagdaragdag ng panganib ng fractures at osteoporosis. Ang almonds ay mayaman sa magnesium at calcium, dalawang mahahalagang mineral na tumutulong na mapanatili ang malakas na buto at maiwasan ang bone loss sa paglipas ng panahon. Para sa mga matatanda na maaaring hindi nakakakuha ng sapat na calcium mula sa mga dairy products, ang almonds ay maaaring maging mahusay na karagdagan sa isang bone-friendly diet. Isipin si Margaret, isang 69 taong gulang na retiradong nurse na palaging aware sa kanyang kalusugan. Nang siya ay pumasok sa kanyang late 60, napansin niya ang mga pagbabago sa kanyang balat, naging mas tuyo, mas marupok, at hindi gaanong elastic. Nag-alala rin siya sa kanyang panganib para sa osteoporosis, dahil ang kanyang ina ay nagdusa sa mahinang buto sa kanyang huling taon. Sa payo ng kanyang doktor, nagsimula siyang kumain ng isang maliit na dakot ng almonds araw-araw bilang merienda. Sa loob ng ilang buwan, napansin niya na ang kanyang balat ay mukhang at pakiramdam na mas malusog at mas kumpiyansa siya sa pag-alam na may ginagawa siyang simple ngunit epektibo para protektahan ang kanyang mga buto. Ang almonds ay nakakatulong din sa kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagbaba ng bad cholesterol at pagpapabuti ng circulation. Ang kombinasyon ng monounsaturated fats at fiber ay tumutulong na panatilihing malinis ang mga arteries na nagbabawas ng panganib ng heart disease. At para sa mga nagbabantay ng kanilang timbang, ang almonds ay maaaring maging mahusay na pagpipilian ng merienda. Sa kabila ng pagiging calorie-dense, ang kanilang protina at fiber content ay tumutulong na mabusog ka ng mas matagal na pumipigil sa overeating. Masarap man ito ng hilaw, roasted, or blended sa almond butter, ang maliliit na mani na ito ay puno talaga ng nutrisyon. Siguraduhin lamang na pumili ng unsalted varieties dahil ang labis na sodium ay maaaring makasira sa heart-healthy benefits na ibinibigay nito. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakahanap ng halaga sa mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba para ipaalam sa akin na narito ka.
At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang mga video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng magandang content upang bigyan ka ng impormasyon at inspirasyon. Ngayon, magpatuloy tayo. Now, pangatlo, pistachios, ang meriendang mabuti sa puso. Pagdating sa mga mani na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan, ang pistachios ay madalas na napapabayaan, ngunit hindi dapat. Ang maliliit na berdeng powerhouse na ito ay puno ng antioxidants, fiber at malulusog na taba na nagbibigay ng iba't ibang benepisyo, lalo na para sa mga matatanda. Naghahanap ka man ng suporta sa kalusugan ng puso, pagpapanatili ng malusog na blood sugar levels, o pagpapabuti ng digestion, ang pistachios ay isa sa pinakamahusay na mani na maaari mong idagdag sa iyong dieta. Isa sa standout na benepisyo ng pistachios ay ang kanilang kakayahang suportahan ang kalusugan ng puso. Naglalaman ang mga ito ng mataas na antas ng antioxidants tulad ng lutein at gamma-tocopherol na tumutulong na bawasan ang pamamaga at protektahan ang mga blood vessel mula sa pinsala. Ito ay partikular na mahalaga para sa mga matatanda dahil ang cardiovascular health ay nagiging mas malaking alalahanin sa pagtanda. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkain ng pistachios ay maaaring makatulong na babaan ang bad cholesterol, LDL, habang pinapataas ang good cholesterol, HDL, na nagpapabuti sa pangkalahatang heart function at nagbabawas ng panganib ng heart disease. Ang isa pang pangunahing benepisyo ng pistachios ay ang kanilang epekto sa blood sugar levels. Hindi tulad ng ilang merienda na nagdudulot ng biglaang pagtaas at pagbagsak, ang pistachios ay may mababang glycemic index na nangangahulugang tumutulong sila na panatilihing steady ang blood sugar. Ito ay magandang balita para sa mga matatanda na nagmamanage ng diabetes o prediabetes. Ang kombinasyon ng fiber, protina at malulusog na taba ay nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa bloodstream na pumipigil sa mapanganib na fluctuations na maaaring magdulot ng pagkapagod, pagkahilo at pangmatagalang komplikasyon sa kalusugan. Kunin si Daniel, isang 71 taong gulang na nahirapan sa pamamahala ng blood sugar sa loob ng maraming taon. Inirerekomenda ng kanyang doktor na ayusin ang kanyang dieta upang isama ang mas maraming pagkain na nagpapatatag ng glucose levels, kaya nagsimula siyang kumain ng isang dakot ng pistachios tuwing hapon sa halip na kanyang karaniwang meriendang matamis. Hindi lamang bumuti ang kanyang blood sugar readings, ngunit nalaman din niya na mas matagal siyang nabusog na tumutulong sa kanya na iwasan ang hindi kinakailangang merienda. Ito ay isang maliit na pagbabago, ngunit may malaking epekto ito sa kanyang pangkalahatang kalusugan. Ang pistachios ay mahusay din para sa digestive health. Isa ang mga ito sa pinakamayamang fiber na mani na magagamit na ginagawa itong natural na paraan upang itaguyod ang regularity at gut health. Maraming matatanda ang nahihirapan sa mabagal na digestion o constipation at ang pagdaragdag ng mas maraming fiber sa dieta ay makakatulong na panatilihing maayos ang paggana. Dagdag pa, ang fiber ay tumutulong na pakainin ang mga good gut bacteria na may papel sa lahat mula sa immune function hanggang sa mental clarity. Isa pang dahilan upang mahalin ang pistachios, natural silang mas mababa sa calories kumpara sa maraming iba pang mani. Dahil meron silang mas mataas na protein to fat ratio, ang mga ito ay mahusay na opsyon para sa mga nais ng nakakabusog na merienda nang hindi kumukonsumo ng labis na calories. At dahil ang pistachios ay madalas na nasa kanilang shell, hinihikayat nila ang mindful eating. Kailangan mong magbanat ng kaunti para makuha ang bawat mani na tumutulong na maiwasan ang walang kamalay-malay na oversnacking. Kung naghahanap ka ng masarap, nutrient-packed na merienda na sumusuporta sa kalusugan ng puso, nagbabalance ng blood sugar at tumutulong sa digestion, ang pistachios ay isang mahusay na pagpipilian.
Siguraduhin lamang na pumili ng unsalted varieties para maiwasan ang hindi kinakailangang sodium intake. Ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa mga mani na maaaring hindi ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga matatanda at kung bakit maaaring gusto mong limitahan o iwasan ang mga ito ng tuluyan. Mga nuts na dapat iwasan ng mga senior. Una, cashew nuts. Isang nakatagong panganib para sa mga senior. Ang cashews ay maaaring isang popular at masarap na merienda, ngunit may mga panganib na dapat malaman ng mga senior. Bagamat naglalaman sila ng mga kapaki-pakinabang na nutrient, meron din silang mga nakatagong disadvantages na maaaring gawin silang hindi ideal na pagpipilian para sa mga matatanda. Ang isa sa pinakamalaking alalahanin sa cashews ay ang mataas nilang oxalate content na maaaring mag-ambag sa pagkakaroon ng kidney stones. Isang issue na mas nagiging karaniwan habang tumatanda. Ang mga oxalate ay natural na compound na matatagpuan sa maraming plant-based na pagkain, ngunit sa mataas na dami, nagbubuklod sila sa calcium sa katawan na bumubuo ng matalas at masakit na kidney stones. Para sa mga senior na may history ng kidney stones o mga issue sa bato, ang cashews ay maaaring magpataas ng panganib ng pagbuo ng mga masakit na deposito. Hindi tulad ng ibang nuts na maaaring tumulong pa nga sa pag-iwas sa kidney stones, ang cashews ay kabilang sa may pinakamataas na oxalate content, kaya dapat itong kainin ng may pag-moderate o iwasan ng tuluyan kung may alalahanin sa kalusugan ng bato. Ang isa pang issue sa cashews ay ang kanilang medyo mataas na carbohydrate content kumpara sa ibang nuts. Habang ang karamihan ng nuts ay mababa sa carbs at hindi gaanong nakakaapekto sa blood sugar, ang cashews ay naglalaman ng mas maraming natural na sugars na maaaring magdulot ng bahagyang pagtaas ng blood glucose levels. Para sa mga senior na nagmamanage ng diabetes o nagtatangkang panatilihing stable ang kanilang blood sugar, ang cashews ay maaaring hindi ang pinakamahusay na opsyon. Halimbawa si Helen, isang 68 taong gulang, na retirado na nagdagdag ng cashews sa kanyang diet dahil sa creamy texture at mild flavor nito. Nasiyahan siya sa mga ito sa trail mixes at bilang merienda, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang makaranas ng panakanakang discomfort sa bato. Matapos kumonsulta sa kanyang doktor, nalaman niya na ang oxalate sa cashews ay maaaring nag-aambag sa kanyang mga issue sa bato. Nagpasya siyang palitan ang mga ito ng mga nuts na may mas mababang oxalate tulad ng almonds at walnuts at di nagtagal, bumuti ang kanyang mga sintomas. Mataas din sa calories at fat ang cashews na nangangahulugang madaling sobrahan ang pagkain nito nang hindi namamalayan. Ang isang maliit na dakot ay maaaring parang hindi gaanong marami, ngunit ang mga dagdag na calories na ito ay mabilis na maipon na nagdudulot ng hindi ka nais-nais na pagtaas ng timbang sa paglipas ng panahon. Para sa mga senior na nagnanais na mapanatili ang malusog na timbang at iwasan ang hindi kinakailangang stress sa kanilang mga joints, ang pagliit sa calorie-dense na pagkain tulad ng cashews ay isang matalinong hakbang. Bagamat naglalaman ang cashews ng malulusog na fats at minerals, ang kanilang mga panganib ay kadalasang higit na nakakalamang sa kanilang mga benepisyo para sa ilang mga senior, lalo na sa mga may alalahanin sa bato, mga issue sa blood sugar o sa mga nagmo-monitor ng kanilang timbang. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatanggap ka ng mahahalagang impormasyon, mangyaring magkomento ng numero 4 sa ibaba para ipaalam mo na narito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at iyon ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang mga video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng magandang content upang bigyan ka ng impormasyon at inspirasyon. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangalawa, macadamia nuts. Mataas sa fat, mababa sa benepisyo. Ang macadamia nuts ay may rich, buttery texture na ginagawa silang popular na pagpipilian para sa merienda at pagluluto. Ngunit pagdating sa kalusugan ng mga senior,
Maaaring hindi ito ang pinakamahusay na option. Bagamat naglalaman sila ng ilang kapaki-pakinabang na nutrient, ang kanilang napakataas na fat at calorie content ay maaaring magdulot ng mas maraming problema kaysa benepisyo. Lalo na para sa mga matatanda na nagtatangkang pamahalaan ng timbang, kalusugan ng puso o cholesterol levels. Ang isa sa pinakamalaking alalahanin sa macadamia nuts ay ang kanilang fat content. Habang ang malulusog na fats ay mahalagang bahagi ng anumang diet, ang macadamias ay naglalaman ng hindi karaniwang mataas na dami ng total fat, na may halos 75% ng kanilang calories na nagmumula sa fat lamang. Ginagawa nitong sila ang isa sa pinakamataas na calorie-dense na nuts na nangangahulugang madaling sobrahan ang pagkain nito ng hindi namamalayan. Hindi tulad ng mga nuts tulad ng almonds at walnuts na nagbibigay ng halo ng malulusog na fats at protein. Ang macadamia nuts ay halos puro fat na may napakakaunting protein or fiber para balansehin ito. Ito ay isang bagay na nalaman ni Robert, isang 73 taong gulang na retiradong salesman sa mahirap na paraan. Gustong-gusto niya ang lasa ng macadamia nuts at itinuring itong malusog na merienda, ngunit pagkatapos ng ilang buwan ng regular na pagkain nito, napansin niya ang unti-unting pagtaas ng kanyang timbang. Itinuro ng kanyang doktor na sa kabila ng kanilang nutritional value, ang macadamia nuts ay nag-aambag sa labis na calorie intake nang hindi nagbibigay ng sapat na protein o fiber para mapanatili siyang busog. Nang palitan niya ang mga ito ng mas balancing nuts tulad ng pistachios at almonds, mas madali para sa kanya na mapanatili ang kanyang timbang at energy levels. Ang isa pang issue sa macadamia nuts ay ang kanilang epekto sa kalusugan ng puso. Bagamat naglalaman sila ng monounsaturated fats na karaniwang mabuti para sa puso, kulang sila sa omega-3 fatty acids na matatagpuan sa walnuts o sa high fiber content ng almonds. Ibig sabihin, hindi nila inaalok ang parehong antas ng cardiovascular benefits tulad ng ibang nuts. Para sa mga senior na nagnanais na mapabuti ang kalusugan ng puso, ang pagpili ng mga nuts na may mas mahusay na nutrient profile tulad ng mga mayaman sa fiber, antioxidants at omega-3s ay isang mas matalinong pagpipilian. Bukod dito, ang macadamia nuts ay kadalasang ibinebenta sa salted o flavored varieties na maaaring magdulot ng labis na sodium intake. Ang sobrang sodium ay maaaring mag-ambag sa high blood pressure, fluid retention at mas mataas na strain sa puso, mga issue na pinamamahalaan na ng maraming senior. Kahit ang unsalted varieties ay hindi pa rin nagbibigay ng sapat na fiber o protein para bigyang katwiran ang kanilang mataas na fat at calorie content. Maaaring masarap ang macadamia nuts, ngunit para sa mga senior na nakatuon sa weight management, kalusugan ng puso at pangkalahatang nutrisyon, mayroong mas mahuhusay na option na available. Pangatlo, mga flavored or candied nuts, mga nakatagong asukal at additives. Hindi pare-pareho ang mga nuts at bagamat ang raw or lightly roasted na nuts ay nagbibigay ng malaking benepisyo sa kalusugan, ang mga flavored, candied o sobrang maalat na uri ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa benepisyo, lalo na para sa mga seniors. Marami sa mga processed nuts na ito ay puno ng added sugars, artificial flavorings at labis na sodium na ginagawang delikado ang dapat sanay healthy snack. Kahit masarap sila, maaari itong magdulot ng mga seryosong issue sa kalusugan tulad ng biglaang pagtaas ng blood sugar, high blood pressure, at pagdami ng inflammation. Ang isa sa pinakamalaking problema sa flavored o candied nuts ay ang sugar content. Maraming brand ang naglalagay ng honey, caramel o chocolate sa kanilang nuts na maaaring magpataas ng blood sugar levels. Lalo itong mapanganib para sa mga senior na may diabetes o prediabetes dahil ang mga nakatagong asukal na ito ay maaaring magpalala ng insulin resistance at long-term health complications. Kahit ang mga nuts na mukhang hindi gaanong matamis tulad ng honey-roasted peanuts o cinnamon-coated almonds,
ay maaaring mas maraming asukal kaysa inaakala mo, kung minsan ay kasing dami pa ng isang candy bar. Mayroon ding issue sa sodium. Maraming packaged nuts ang inihahanda ng may labis na asin na maaaring magpataas ng blood pressure at magdulot ng fluid retention. Lalo itong nakababahala para sa mga senior na may heart conditions, kidney disease, o high blood pressure. Sa paglipas ng panahon, ang labis na sodium ay maaaring magdagdag ng pahirap sa puso at magpataas ng panganib ng cardiovascular disease. Isipin mo si James, isang 70 taong gulang na akala niya'y gumagawa siya ng matalinong pagpipilian nang palitan niya ang potato chips ng flavored nuts. Gustong-gusto niya ang barbecue at honey-roasted varieties, ngunit unti-unting tumaas ang kanyang blood pressure. Nang tingnan niya ang nutrition labels, napagtanto niyang ang kanyang healthy snack ay puno ng sodium at added sugars. Nagpasya siyang lumipat sa unsalted, raw nuts at agad niyang napansin ang pagbuti ng kanyang energy levels at overall health. Bukod sa asukal at asin, maraming flavored nuts ang naglalaman ng artificial preservatives at unhealthy oils. Ang ilang brand ay gumagamit ng hydrogenated oils na naglalaman ng trans fats, isa sa pinakamasamang uri ng taba para sa kalusugan ng puso. Ang mga tabang ito ay maaaring magpataas ng bad cholesterol, magpababa ng good cholesterol, at magpalala ng inflammation, na lahat ay nagpapataas ng panganib ng stroke at heart attack. Kung gusto mo ng nuts ngunit nais mong iwasan ang mga panganib, ang pinakamainam na paraan ay pumili ng raw, unsalted varieties. Kung gusto mo ng konting lasa, maaari mong i-light roast ang mga ito sa bahay gamit ang heart-healthy seasonings tulad ng cinnamon, turmeric o kaunting sea salt. Sa ganitong paraan, kontrolado mo kung ano ang nasa iyong pagkain at maiiwasan mo ang mga nakatagong additives sa processed nuts. Bagamat maaring maging magandang bahagi ng iyong diet ang nuts, ang paraan ng paghahanda nito ang nagiging malaking factor. Ang pagpili ng natural, whole nuts sa halip na sugary, salty o flavored varieties ang pinakamainam na paraan upang makuha ang lahat ng health benefits nang walang anumang disadvantages. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero 6 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at iyon ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo sa final thoughts. Pangwakas na kaisipan, paggawa ng tamang pagpipilian. Ngayong napag-usapan na natin ang pinakamabuti at pinakamasamang nuts para sa mga seniors, balikan natin ang mga ito. Ang walnuts, almonds at pistachios ay mga napakagandang pagpipilian. Puno ng brain-boosting omega-3s, heart-healthy fats, at digestion-friendly fiber. Nakakatulong sila sa cognitive function, nagpapatibay ng buto, at tumutulong sa pag-maintain ng stable blood sugar levels. Kaya sila ang ilan sa pinakamainam na nuts na dapat isama sa iyong daily routine. Sa kabilang banda, ang cashews, macadamia nuts, at flavored chunk-candied nuts ay may mga panganib na dapat malaman ng mga seniors. Maaring ito'y kidney stone concerns, labis na taba at calories, o nakatagong asukal at sodium. Ang mga nuts na ito ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa benepisyo kung regular na kinakain. Ang pangunahing aral, ang nuts ay maaaring maging napakagandang source ng nutrisyon, ngunit ang pagpili ng tamang uri at pagkain ng may moderasyon ang siyang susi. Kung nakasanayan mo na ang mga less beneficial nuts, maaaring oras na upang palitan ang mga ito ng mas malulusog na opsyon na tunay na nakakatulong sa iyong kalusugan. At kung kumakain ka na ng walnuts, almonds at pistachios, ipagpatuloy mo lang. Ang iyong katawan ay magpapasalamat sa iyo sa hinaharap. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Ano ang iyong paboritong nuts na merienda? Napansin mo na ba ang pagbabago sa iyong pakiramdam batay sa iyong kinakain? Mag-iwan ng komento sa ibaba
at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga saloobin, kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivation at encouragement. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.